Nandito na tayo sa farm. Linggo. Kaso, At umuulan. umuulan naman, hindi tayo makapagtrabaho. Pero i-ready ko muna yung gagawin natin, kagaya ng grass cutter. Lalagyan muna natin ng gasolina, saka tubig. So yung mga makinarya natin dito, grass cutter saka sprayer, 2-stroke, kailangan ng tuti. Ito yon. So sa bawat 1 litro ng gasolina, hinahaluan niya ng 50 ml na tuti. So meron akong 3 litro dito, so lalagyan natin ng 150. Ito 100. So meron tayong measuring cup. So 100 ml. Lagay pa ng 50 kasi 50 bawat litro. Sa 350 yung kailangan natin. Hanggat maaari, huwag nang kalimutan yung tuti. Dahil yung tuti, kapag nalimutan natin, masisira yung makina, masusunog yung piston. Kagaya nung nangyari sa akin. Dalawa na, yung grass cutter ko nasunugan ng piston, yung sprayer ko nasunugan ng piston, dahil hindi nilalagyan ng tuti ng gumagamit. Kaya yung gastos lumalaki sa pag-repair. Unang repair 1.6 tapos 3.5 kasi nire-replace mo yung piston, lahat ng material, yung parte na nasisira eh. So alagaan natin yung gamit hanggat maaari kasi mahal yung bili natin dyan eh. Mahal yung repair. Mahal na yung bili, mahal pa yung repair. Mahal pa yung gas, mahal pa yung... Kita mo, hindi naman ganun yung kalaki yan. Talo ka pa. Nalugi ka na lang dahil sa mga gamit na pinapa-repair mo, pinapalitan ng piyesa. So ayan, nakaready na i-mix natin. Para Hirap talaga pag walang malasakit. Nakaready na to. So ang technique lang, bago mo ibuhos dun sa makina, i-mix mo. Ayan, ready na tayo. So ito yung ating grass cutter. Maulan kasi, nag-uulan na, di ba? Tag-ulan, kaya makapal ang mga damo ngayon. Sobrang kapal na ang mga damo. Pag hindi mo sinubukan, talagang magiging gubat ang iyong taniman. Meron ako dito Ang budo. yung budo para Improvise. sigurado hindi mataas. So mix natin para yung tuti at gasolina mahalo. Ang bango yan. Mabango daw ito. Ayan, meron ng tuti. Tikman mo nga. Oops, oy, di daw tatapon, pero tumapo. Ayaw ko sa ano na yan eh. Itong, pag naglalagay rin kayo ng gasolina, huwag masyadong punuin yung tangke ng makina. Okay na. Yes, yan. Okay. Pero hindi pa naman masyadong malakas yung ulan. Pwede ka pa siguro. O baka pwede pa naman, tingnan natin, baka O kaya, grass cutter pa tayo. kahit dito lang muna sa harapan. Oo. Sige. Kasi ang sukal na nung harapan natin. O, tingnan nyo yung sa harapan. Ito pa sa inyo yung harap. Ayan, so tangke natin. Paandal natin. Tingnan natin kung Let's. paandal rin. Okay. Yan mo nga, mamaya nilamig na yan. Nilamig na. Mamaya, palyado na pala, nilamig na. Go ahead, sir. Wala na. Kalimutan mo na. Ayun na, nilamig na nga siya. Nilamig na siya dahil tag-ulan na daw, tag-lamig na. Okay lang po. Ano lang? Relax lang. Okay na lang yung gasolinahan natin. Good. Pwede na mag ano. Pwede na mag grass cutter. May tansi ka pa para dyan? Yun ang wala. Anong ilalagay mo? Blade. Ah, okay. Ayan. Ito lang natin. Nalamigan talaga siya kasi syempre halos ilang ano, 1 linggo mahigit
Ayan, lumalakas na po yung ulan. Di, lumalakas na yung ulan, di. Si Negra, dumudumi. Dami kasing kinain, ayan tuloy. Ay, lumalakas na yung ulan. Pero kahit pa paano nakapag-grass cutter dito sa garden, sa harapan. Medyo nabawasan yung dahon. Tapusin lang niya siguro yung last na yun doon kasi sobrang sukal na doon eh. Tapos uuwi na din kami kasi lumalakas na din yung ulan. So ayan ang buhay. Mukhang planong mag-spray sana ngayong hapon o ngayong gabi. Kaya lang baka hindi din kayanin kasi umuulan. So sayang lang din. Hindi tayo makakapag-spray ng insecticide para sa talong sana tsaka sa sitaw. Kaya na baka bukas na lang siguro sana kung hindi uulan. Bigyan po na natin. Meron tayong ulam mamayang gabi. Grabe ka. Patat. Ginawa mo. Uy, grabe ka. Kasing. Eh baka matawakan mo yung dumi niya dyan. Ay, grabe siya. Wala na. Masal ka na dun. Ganito po ang buhay ko. Pagkatapos ko po maging HVA sa weekdays, nagiging magbubukid po ako. Magsasaka po ako pag weekend. So, ganun po talaga. Pagkatapos mo po magtrabaho ng 1 linggo sa computer, sa harap ng lamesa at computer mo, magiging farmer ka naman. So, let's do it. Hala, ang bilis sila talagang humaba. Oo, grabe oh. Mabilis talaga sila humaba. Itong tudling na naka-reserve para yan sa kamatis. Wala pang budget at wala pang time. So, mura lang naman yung seedlings. Kaso, wala pang oras para tapusin. Siya dito, mag-grass cutter siya dito. Wala, hindi tayo makapag-spray mamaya talaga, no? Umulan eh. Ayan, so ako po ay isang healthcare virtual assistant, cameraman, farmer. Ano yan? Tansi, tali, yung goma. Ganun po talaga, kailangan po mag-assist. Umulan at umaraw. Wala pong ibang magsusupport sa kanya kundi ako. Only me. Let's go here. Gonna go over there. Doon ako dadaan sa kanila. Daming tutubi oh. Sana makahuli ako. Ang daming tutubi. Nung bata ako, wala akong ginawa kundi manghuli ng tutubi. Kaya yun, ang dami kong ang dami kong kuto. Oo, doon ako sa tabi ng balon. Tapos ang huli lang ako ng tutubi. Tanghaling tapat pinapatulog ka pero masarap manghuli ng tutubi kahit mainit. Kaso ngayon ang hirap niyang hulihin, lalo yung kulay blue. Gusto ko manghuli kasi wala akong mahuli. Matataas na yung mga mga sitaw. Mataas na yung yung sitawan nila nila August. Ano ba yan?
Dahil sa kubo kasi wala naman tayong gagawin dito eh. Yeah. Ay, palaka, 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 palaka. Palaka. Dati tatakot ako sa palaka. Ngayon, wala. Wala kayo dyan, di na ako natatakot ngayon. Huwag lang niya ako lalapitan, di ba? Pwede naman tayo maging magkaibigan. Huwag ka lang lalapit sa akin. Ganun lang naman yun. Hanggang alas 5 lang siguro kami. Para hindi kami gabihin. Kasi pasukan na din bukas. Magpa-plancha pa ako ng uniform. Tapos maaga yung pasok ng mga bata. So first day of school 2024, 2025, July 29. So yan, start na ng school ng aking mga anak. Meron akong grade 2 si Zian, and grade 6 si Zeri. So yan. Gusto ko talaga makahuli ng tutubi. Paano ba ito? Wait lang. Hanapin ng tutubi. Tutubi. Wala talaga ako mahuli. Nag-scatter dito. Oop, what's that? Ganda ng tanawin kapag umuulan. Mas gusto ko talaga yung umuulan. Although mahirap kumilos pag umuulan kasi basa lahat. Pero at least yung weather, diba, hindi mainit. Wala, may tayo dun sa kubo kasi mababasa na yung cellphone ko. Paano ba ako papasok? Sorry. Ayan. Let's go. Ayan, nakuha natin yung paktura natin ngayon. Nung last harvest ng Friday, konti lang kasi yung bunga. Dahil nag-uulan. So, naka 21 kilos lang tayo ng good. Pero good news, 60 pesos per kilo ang taas. So malamang sa malamang ang kilo ng talong sa market sa Maynila nasa ano yan, pwedeng 90 o 100 per kilo. Mahal yan. O baka lagpas, mga ganun. Tapos segunda natin meron tayong 10 kilo, 20 pesos per kilo, o diba? So meron tayong 1,460 na kinita. So pwede na, kesa naman wala, diba? Pambili to ng insecticide at saka ayun, kasi may isang pang insecticide kasi meron pa naman ditong may isang sako pa ng ng abono. So yun, at least diba, blessing pa din, may inaani pa din tayo kahit papaano. Ikaw pasaway ka, iniwan ka lang saglit, nagpiesta ka na doon, kinain mo yung darak, ha? Hindi pa nga yun, naubos mo na nga isang planggana mong pagkain, haba nakita mo lang na nakababa yung darak, kinain mo na, aba, bad yun, ha? Bad yun. Pasaway ka, ha? Nalingat lang saglit. Pasaway. So ayan, uwi na tayo kasi patuloy pa din umuulan eh. Alas 5 na, pasado alas 5 na, so uwi na tayo kasi hindi rin naman pwede makapag-spray ng insecticide si daddy kasi umuulan. So sayang lang, useless yung pag-spray mo, masasayang lang kasi hindi rin ma-absorb ng dahon ng puno mismo dahil nga mawawash out lang siya. Pagod na. Ayan. Okay, hanggang sa susunod update. Ingat tayong lahat.